So, kaka-out ko lang ngayong gabi. Actually, maaga pa. 6 o'clock pa lang. Maaga lang dumilim. So, dito tayo ngayon sa Costco kasi nag-request yung anak ko ng merienda. So, syempre, ang pinakang budget meal na merienda. Alam naman yan ng mga na dito sa Canada, yung hotdog dito sa Costco. So, bago tayo umuwi, bibili muna ako ng hotdog and nag-request sila ng sundae at saka ng french fries. So we need to scan first yung card natin bago tayo makapasok. Alam nyo ba yung membership ko dito sa Costco? Kadalasan na nabibili ko lang is yung hotdog and then yung chicken and yung mga tinatinapay. Hindi naman ako masyado dito namimili ng maramihan. Konti-konti lang. Kalimitan yun lang merienda kasi nga mura dito. So, ayan o. Yan, so ito na yung dinner namin. Yan, meron tayong sundae, drinks, fries, chicken nuggets, and hotdog. So, chinecheck pa kasi kung ano, yung pinamili ko. Eh, since hindi naman ako na grocery, wala nang chinekan dun sa pinamili ko, tiningnan lang. Hi! Oh, ay! Pinat! Kumusta? Ay, kumusta Pinat? Oh, asan ang mga kasama mo dito? Ha? Naku, tulog. Nak? Hi! Hi! Kumusta ikaw? Tulog pa si Kuya? Ha? Tulog pa si Kuya? Nak? So, kakauwi ko lang guys. And then may good news ako sa inyo na gustong i-share. Kung natatandaan nyo, yung last na kababayan natin na naghahanap sa akin ng trabaho. So, may update ako. Mamaya tatawagan natin siya. Kasi kanina ko pa siya tinatry tawagan, hindi ko siya makontak-kontak. So, inaantay ko yung message niya. And then tatawagan ko siya. Siguro kakain lang muna kami. Oo, kanina pang hapon natawag ako sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, standby ka lang. Kasi ang plano ko, pagpasok ko kahapon, aalamin ko, dahil kulang nga kami sa tao, dahil umalis yung isa, kung may papasok kita. Ang problema, pagpasok ko kahapon, kung na-receive mo yung message ko sa'yo, nasabi ko, pre, sensya na, nasingitan tayo ni Mokong. Pagpasok ko kahapon, umaga pa lang, 5:30, napakaaga, si Mokong may pinasok na kagad uli na mga kalahi niya. So, oo, mga Meksikano ulit. Pero even yung kasama naming matagal na Meksikano, sinasabi sa amin, hindi na naman tatagal yan. Kasi pansin namin kahit yung kasama naming matagal ng Meksikano na masipag talaga yon, sinasabi niya wala sa ayos magtrabaho yung mga kalahi niya na nakukuha namin. Kahapon pagpasok ko may isang nakuha uli, si Mokong. So sabi nga namin mukhang pupuruin na niya ng puro Meksikano yung farm. Kumbaga kada may mababakante, inuunan yung may pasok lahi niya. Kasi nga sabi ko nga sa'yo, nakausap mo na yun, na-meet mo na yun. Yung pinakausap ko sa'yo ngayon, may pinasok siya. So sabi ko, yan na ba yung kapalit ni Brian nung umalis? Sabi niya, oo. And then may paparating pa ulit, 2 uling Meksikano. Aba, sabi ko, paano pa kita maipapasok? Ikaw nga, paano pa kita maisisingit? So, tinuruan ko kahapon ng umaga at ng hapon yung bago na Meksikano. So, sa gabi, wala siyang schedule. Pero ngayong umaga, ngayong araw na to, hindi na naman pumasok. So, iklinaro ko, sabi ko, aso na yung bago na ipinasok mo? Alam namin hindi tatagal Alam namin hindi tatagal kasi nga, yung mga nagpasok dun, nag-try na sa amin nung nakaraan, hindi din mga tumagal. So parang ang nangyayari, pinagpapraktisan na lang nila kung sino sa kanila ang tatagal. O kaya expected na namin hindi tatagal. So ngayong araw na to, hindi na pumasok yung tao. Sinabi nga si Mokong na may another pa siyang ipapasok. So sabi ko,
kausapin ko na si boss. Kinausap ko, wala si boss kasi ngayon andyan yung panganay. So kinausap ko yung panganay na anak, sabi ko, itry naman natin yung nasa Prince George. Sabi niya, sige, papuntahin mo na Perth, sigurado ka ba dyan? Sabi ko, ang problema, taga Prince George pa yun, kinakailangan pa niyang bumiyahe ng 10 hours. So ang tanong, willing ka bang papasukin na natin yung tao? Sabi niya, sige, papuntahin mo. Ay kaya lang, pag pumunta yun dito, dala na niya yung mga gamit niya. Kasi the last time na nakipag-usap siya sa daddy mo, dala na niya yung mga gamit niya. And willing na siyang mag-start. Ang problema, ang sabi ni daddy mo, pag-iisipan pa niya, he will talk to you guys. Sabi niya ganon. Ang problema nga, kung pupunta siya dito, kailangan pagsimulain nyo na. Ang tanong niya sa akin, may working permit ba siya? Makakapag-start kagad siya. Pero kailangan yung i-sponsoran siya ng LMIA para makapagtuloy-tuloy siya magtrabaho dito. Kasi hindi na nga siya i-renew ng employer niya. Ang sagot niya sa akin, 2 weeks, pag tumagal siya, then we will process yung working permit niya. O ngayon, kaya kita tinatawagan kanina, kasi sabi niya, kung makakapunta ka na daw kagad. Kasi kapag natagalan ka pang pumunta dito, baka masingitan na naman tayo. Kasi kapag nag-confirm ka sa akin na makakapunta ka, tatawagan ko siya at sasabihin ko sa kanya, papunta na. Pinipilit mo kung maisingit, puro kalahi niya. Para mangyayari, mamamanduhan niya, mauutusan niya. Kasi yung trabaho niya, pinapasa niya kapag kalahi niya. Kaya tatanungin kita, makakapunta ka or hindi? Kasi kanina pa kita tinatawagan, sabi nga sa akin ni Alan, ano, makakapunta ba? Makakapunta ba? Sabi ko, hindi ko nga makontak. Kasi marami pa ding nagsasabi sa akin, aside from you, may 4 na tumatawag din sa akin na halos mangyak-ngyak na rin na hindi na rin marirenew. Ay sabi ko, pasensya na. Kasi hindi ko lahat kayo masasagutan, may kausap pa nga ako, ikaw ang kausap ko. Hindi naman lahat mapagbibigyan iniisa-isa ko kung sino yung nauna. Ito yung second sa list, ito yung pangatlo, ito yung pang-4. Pag hindi ka nag-workout, may isa pa akong tatawagan. Okay, so yan ang natin po sa yung ng bus. Kung mayroong bukas, anong oras ka makakapunta? Possible. Kasi kung makakapunta ka dito, pag sinabi mo, nandiyan ako ng hapon. So sasabihin ko sa kanya, nandito na yun ng hapon, antayin natin. Ang gusto ko sanang makuha yung makakapunta ka agad. Kasi alam mo yung kapag natagalan, kagaya niya, di ba? Sabi ko nga sa'yo, be ready. Bukas pagpasok ko, sasabihan kita. Sasabihin ko kay boss, kulang na tayo ng tao. Tawagan na natin yung pinapunta ko nung minsan. Ikaw nga. Kaya nang pagpasok ko, nagulat ako. Nakapagsingit na agad siya ng Meksikano eh. Sige, ganito. I-update din naman kita. Kasi ayoko din namang masasayang yung oras mo. Hindi din biro yung biyahe mo, di ba? Ayoko din mapapahiya sa inyo. Baka sabihin nyo, nagpapaasa ako. Ayoko kasing ang dami kasi nagme-message sa akin, sir, nandito lang ako sa Chilliwack. Sir, nandito lang ako sa Suri. Ang lalapit lang nila. Ayoko namang makipag-usap sa iba-iba. Kung may kausap ako, kabastusan kasi yun. Unang-una, sa'yo ako nag-commit. Ngayon, kapag hindi ka tutuloy, may isa pa akong tinitingnan kasi nung minsan may 4 na tumawag sa akin na nangangailangan din ng status kasi pa-expired na, 3 months na lang, 4 months na lang. Sige. Sige, balitaan mo ako ha. Sige. A few moments later. Hello. Yun na, atin na lang may schedule. Saturday. Teka, ano bang araw ngayon? Miyerkules pa lang. Wednesday? Ay, nako. Wednesday na yun. Bukas, Thursday. Yung ano? Wala akong... Kasi sir, ang mangyayari kasi dito, sir, lulo kasi kami. Kaya kami, hindi talaga Hindi, bro, wala naman sa akin problema. Sa totoo lang, kung ako lang may-ari nitong farm, kahit 1 buwan na antayin kita eh. Ang problema nga kasi, alam mo naman dito sa amin, kulang ang tao. Hindi sa minamadali kita o pinipressure kita. Pag hindi mo to napuntahan bukas, hindi ko may papangako na available pa to hanggang sa Saturday. Okay. Oo, kasi laging bakante yung ship. Saan sila kukuha ng itatao dun sa ship na yun? Oo. So, mangyayari, kung sino yung available na makakapag-start kagad, yun yung patutuloyin nila. At sa totoo lang, dati hindi ko na nga pinoproblema to. Sabi ko nga, bahala na kayo kung sinong pagsimulain ninyo. Kay Meksikano, kay Pilipino, ang mahalaga, may tatao dun sa ship. Oo, kasi kami din na naman problema. Pag kulang kami sa ship, kami yung, halimbawa, wala kaming pasok, tatawagan kami, papapasukin kami. Oo. Kaya hindi ko may papangako bro ha. Pag hindi mo nakuha to, ay gaya nga ng sabi ko, si Mokong laging laging may gustong ipapasok at isisingit. Ay kami naman, hanggat maaari, gusto ko maipasok mga Pilipino. Kasi ang dami nga nag-message sa akin na hindi na mga marirenew. Di sana doon na lang maibigay. Kasi nga may isang ship na kulang. Yung mga kasama namin na ibang lahi, ayaw mag-a-adjust. Kami na lang nag-a-adjust ni Alan. Sige. A few moments later. Anong oras ka makakarating dito? 8:30 ng gabi. Sigurado yon.
So sasabihin ko, kung pwede ka nang padyutihin bukas ng gabi, okay ba sa'yo yun? Oo, sige. Ha? Sige. At balitaan kita, tatawagan ko lang si Tanner ngayon, ha? Sige. Give him a schedule tomorrow night or how about Friday morning? Probably better to do it on Friday morning. Friday morning, sir. Okay, sir. Thank you so much. I will tell him. Cool. Sir. Okay, sir. Have a good night. Yeah, you too. Okay, thank you, sir. One eternity later. So, i-update ko lang kayo guys kasi alam ko marami sa inyo yung nag-aabang kung ano yung naging sitwasyon ngayon ni Kabayan. So, pumunta siya kinabukasan, Thursday ng gabi, na duty namin. And sadly, 3 hours duty lang siya. And then kinabukasan, nag-message siya sa akin, which is ito yung message niya sa akin. Good morning, Sir Perds. Tama ka nga sa mga sinasabi mo at isa ako sa patunay na mahirap. Pinipilit kong kayanin actually sa isip ko. Gusto kong magpatuloy pero yung katawan ko parang hindi kakayanin. As of now, para akong tatrangkasuhin. Well, nagpapasalamat ako sa iyo sa tulong mo at pasensya ka na sa istorbo. Gusto yung kumang ituloy, hindi ko talaga kakayanin ang katawan ko. Mahirap, baka magkasakit pa ako. Kaya nag-decide na lang akong mag-quit. Hanap na lang ako, etc. Napakahaba pa nito, hindi ko na itutuloy. Sa totoo lang, this is not the first time. Alam niyo naman yan sa matatagal na nating followers. Kaya sa totoo lang, piling-pili na po ako bago mag-reply sa inyo. Dahil kalimitan sa mga nakakausap ko, kagaya na lang nung una natin na ipinasok dito, na 2 years ago nangungulit na siya sa atin. Talagang monthly, hindi siya nawawala ng message, sir, ipasok mo ko dyan. So to make the story short, after 2 years na pangungulit niya sa akin, naipasok ko siya. Umiiyak-iyak pa siya dati, kung ano-ano sinasabi niyang promises, then ang ending, pagdating dito sa amin, hindi man lang naka 1 week, nag-back out na, nag-quit na rin. And then yung mga sumunod, halos parehas lang din yung nangyari, katakot-takot na promises. Well, itong isang ito naman, napansin ko sa kanya, kada may latest vlog ako, nangunguna siya sa comment. Lagi siya sinasabi, sir, subukan mo ko. Sir, pakiusap, baka pwede ako dyan, hindi na ako marirenew. So, napakarami din yung promises sa akin. At sabi ko nga po sa inyo, ilan sa mga sinabi niya sa akin, na kailangan itong trabahong ito na makuha niya, napakarami. Hindi ko nag-iisa-isain sa inyo. Lahat na yata ng matatamis na salita natanggap ko sa kanya. Sinabi niya hindi niya ako ipapahiya, hindi siya magkikwit. Talagang alam niyo yung talagang kayang-kaya daw niya to. The last time na pumunta nga siya sa farm, ang sagot din niya sa akin habang pinapanood niya kaming mag-milking. Ang hindi ko maintindihan, Sir Perds, bakit hindi sila tumatagal? Eh kung tutusin, ang dali lang naman. So habang pinapanood niya kami, nagkikwentuhan kami, so sabi ko, o diba, kita mo naman, madali lang. So pinatesting ko siya, so sabi niya, oh, madali lang naman. And about doon sa sinabi ko sa kanya na ang makakasama mo ngayon dito sa bahay ay puro ibang lahi na. Ang sagot niya sa akin, walang problema dyan, kaya kong mag-adjust, kaya kong makisama. So marami pa akong mga narinig sa kanya na sa tingin ko, tatagal to. At saka yung pumunta siya, nadala na kagad niya yung gamit niya at sinabi niya sa akin na wala nang balikan to. Sabi ko, desidido talaga to. Kaya nagulat ako, pinapasok namin siya ng Thursday night and then after that, 3 hours lang, hindi na talaga tumagal. Kinabukasan talaga yung pasok niya Friday in the morning. So sabi namin, pumasok ka na ng Thursday night, para kahit paano, ma-practice ka na. Tomorrow morning, hindi ka mabibigla. Kahit naman pinapasok namin siya ng Thursday night, bayad na po yun. So, 3 hours lang yung duty sa gabi. Dahil kung papasukan niya yung Friday morning, 4 hours po talaga ang duty namin noon. 4 hours kasi mas marami kaming ginagawa sa umaga, 4 hours din sa hapon, and 3 hours sa gabi. So, can you imagine yung 3 hours pa lang yung pinasubok namin sa kanya, which is yung gabi, wala pang masyadong gawa noon. Nag-quit na kagad siya. Kaya hindi niyo po ako masisisi. Sa dami nyo nagme-message sa akin, yung iba kami message lang, sir, ipasok mo ko dyan, sir, itry mo ko. Paano nyo po ako makukumbinsi sa dami ng ganitong mga nakakausap ko, na feeling ko, nasayang yung oras ko, kita nyo naman kung paano ko siya kinausap. Hindi pa po yun, yung haba ng usap namin, napakatagal namin nagkaka-chat, napakatagal niya nagme-message, nagko-comment. Talagang sabi ko nga, nung tinawagan ko siya, pinakikinggan ko yung bawat sinasabi niya, talagang napapaniwala niya ako, nakakayanin niya to, tatagal siya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, that is one of the main reason bakit ayoko nung mag-recommend. At for sure, may mga magko-comment dyan, ikaw kasi sir kung sino-sino pang kinukuha mo, na dito lang ako sa Suri, na dito lang ako sa Langley, na dito lang ako sa Chilliwack, pwede akong pumunta dyan anytime. Madali lang pong sabihin yan. Dahil sa totoo lang, sa dami ng mga nabimit kong kababayan natin dito, nung minsan nagpunta ako ng Suri, nung minsan nagpunta ako ng Chilliwack, nung minsan nagpunta ako ng Langley. Alam niyo po sabi nila sa akin, Sir Ferd, baka pwede mo akong pasok diyan sa inyo. Hinamon ko sila on the spot. Yung mga subscriber natin na nanonood ng mga vlog natin, na-meet ko sila. Nung sinabi ko sa kanila, so di ka na marirenew. The question is, pag sinabi ko ba sa'yo na mag-start ka,
Makakapag-start ka ba? Eh sir, hindi ako makakakumit kagad eh. Kasi kinakailangan 2 weeks, yung isa 1 month, yung isa 3 weeks, yung isa 2 months. Papaalam pa daw sila. Sabi ko, yun yung sinasabi ko sa inyo. Gaya nga nang nakinig yung usapan namin kanina, every time na may nababakante, may isinisingit kagad si Moko. So, yun yung pagkakataon na kailangan, pag bakante, kailangan may makuha kagad ako na maipapasok. Kaya hindi ako makapag-commit sa inyo ng pangako o sige, pag may nabakante, aantayin kita. Kasi baka mamaya pag tinawagan kita, hindi ka kagad makapunta dito. Hindi mo kagad madesisyon na nung aalisan mo yung trabaho mo. Kaya po hindi ganun kadali na oo ko sa inyo, mangangako ko sa inyo, kung sino-sino dyan, may magme-message, may magko-comment, na sir, ako na lang, pag nabakante, ako na lang, hindi po ganun kadali. Dahil sabi ko nga po sa inyo, nung minsan lang ha, hindi na pumasok ng gabi, nag-quit na. Can you imagine, madaling araw, umaga, pagpasok namin, may kapalit na kagad. Kaya every time na may nakakausap akong kababayan natin na gustong makapasok dito sa amin, pinapaliwanagan ko ng katakot-takot. Sabi ko nga po sa inyo, para ako nag-i-explain ng from 0 to 100, talagang ganong kahabang paliwanagan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung may chance, panoorin nyo yung ibang video natin para may idea kayo kung bakit hindi tumatagal yung iba, aside from the situation, yung sa sistema namin, at kung ano-ano pa, para kahit paano may idea kayo. Ay kaya lang yung iba, napanood na nga daw nila, pero pagdating dito at nag-start na, hindi pa rin tumatagal eh. So sana maintindihan nyo ako mga kabayan. Kaya hindi nga po ako basta makapag-commit sa inyo dahil once na nagkaroon kami ng bakante, ay sinisingitan na kagad ni Mokong ng mga kalahi nila. Pero hindi pa din naman ako nawawala ng pag-asa. Sabi ko nga po sa inyo, sa kabila ng mga ganyang experience ko, mga bad experience ko sa mga kapwa natin Pilipino, they waste my time. Sabi ko nga po sa inyo, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw makukuha din natin yung the right one, yung talagang may tiyaga, may dedikasyon, at saka iniisip niya talaga yung sa pamilya niya, kaya niyang baliwalain lahat yung mga nangyayari, yung hirap, yung pagod, at yung sistema. Dahil sa totoo lang, maraming mga kababayan natin dito lumalapit sa akin na lagi nila sinasabi hindi nila kayang umuwi ng Pilipinas dahil nga wala silang babalikan. At doon ako naawa. So, update ko na lang kayo guys sa mga susunod na araw kasi ngayon may tinitingnan ulit akong pwede nating maipasok. So, sa ngayon hindi ko pa alam dahil nung pagpasok niya Thursday night, supposed to be Friday in the morning dapat yung start niya. On that day, dahil nga hindi na siya nagpakita, nakakuha na uli ng bago. So, as usual, kalahin na naman nila. So, ang tinitingnan namin is kung hindi na naman ito tatagal. So, i-update ko na lang kayo guys. So, don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. God bless you all. Bye-bye!